Adeline's POV. Lumawig pa ang buong gabi at nadagdagan pang pag-inom ko ng alak. Alam ko na kahit hindi ko sulyapan si Hugo ay nakatanaw ito sa akin, lalo na sa tuwing tutunggain kong alak sa kopita. Sa ginagawa niya na paghahalata kami, lalo na ni Rosenda. Adeline, namamalikmata o lasing na ba talaga ako ngayon? Kunot noo ko itong nilingon. Sa Sir Hugo kasi, patingin-tingin sa'yo. Medyo madilim din ang mukha niya. I smirked to Rosenda. Don't mind Rosenda, huwag mong gawing isyong pagsulyap na dito. It's normal dear. Mata niya yon kaya hindi maiwasang mapapasulyap sa ating lahat. Sa'yo nga lang sumusulyap eh. Rosenda, stop it. Please don't confuse yourself with it, okay? Look, kasama niya yung fiancé niya. Papayag kaya yung magpapangasawa niya kung sa akin nakatingin ang fiancé niya? Umiling to. See? Kaya tigilan mo na yung pag-observe sa boss mo. Enjoy yourself with your boyfriend, okay? Hindi na maulit. She smiles and take a drink. Marami pa kaming napag-usapan ni Rosenda. Mabuti naman at sinamahan niya ako para naman may makausap ako. Hindi siya umaalis sa tabi ko habang si Diego ay abala sa pakipag-usap sa ibang mga lalaki sa paligid. Busy rin ang ibang magkantahan kahit pa wala sila sa tono kung minsan. Girls, kumanta naman tayo, sabi ni Maris pagkaupo nito sa tabi namin ni Rosenda at ng iba pang babaeng kausap namin. May nilagay ako doon na iilang kanta, kantahin natin ha? Tumango si Rosenda at ang dalawang babae bumulong ng oo maliban sa akin. Ikaw ang unang kumanta, Adeline ha? Ako talaga? Tinuro ko pang sarili ko. Yeah, bakit hindi? Kayo na lang, makikinig na lang ako sa inyo. Tanggi ko, kahit marunong naman akong kumanta. No, sa'yo yung unang title and I don't take no for an answer again, Adeline. Pangungulit pa rin nito. Oh, tapos na sila. Sa atin na yung next. Tumayo ito't kinuha agad ang wireless microphone sa table ng kalalakihan. Here, it's yours, Adeline. Umiling ako dito ngunit sadya naman itong makulit at pilit binibigay sa akin ang microphone. Wala akong pagpipilian kapag ang mga babae na nag-cheer sa aking pangalan. Napatingin tuloy ang grupo ng kalalakihan na kinabibilangan ni Hugo at ng fiancé nito. But his fiancé is not around that time. Nasa banyo. Napalunok ako nang magtamang aming mga mata at isang malambot na musika ang nagsimulan tumugtog sa buong background speaker. Wow, the past ha? Oh, he's my favorite singer, Jad Madala. Kaya mo yan, Adeline! Woo! Sabi ni Rosenda at nag-cheer kasama ni Mariez. Pumapalakpak din sila ng malakas. Agad kong tinutok ang mga mata ko sa malaking screen dahil ang puso ko natutuliro na naman kanina pa. At sa tingin ko, nagsiselos talaga ako sa nakikita ko. Gusto ko mang hindi pansinin ngunit ang diwa ko pilit pa rin silang pinapansin. That's what I get in here, pain. Adeline, magsisimula ka na, sabi ni Maris at napalunok ako't inihanda ang boses ko. Tumahimik biglang buong paligid nang inumpisahan ko na yung kantahin sa aking malamyos at malamig na tinig. I sing the song with my true heart feelings. Napalunok ako nang hindi ko sinasadyang napasulyap sa mga mata ni Hugo. May kung anong kumirot sa dibdib ko at sa tingin ko'y puso ko yon. Ang puso ko na nag-iipon ng mga hapdi at sakit. Ayoko na, kayo na'y tumapos, sabi ko habang patuloy na tumitibok na mabilis ang puso ko. Tapusin mo na, ang ganda kaya ng boses mo. Motera ang lamig pa. Go Adeline! Maris put it back the microphone ngunit binalik ko sa kanya. Ako nang tatapos niyan, lakas loob ng hinablot niya ni Rosenda kay Maris. Hindi ko na muling tinitig ang mga mata ko sa direksyon ni Hugo. Sa halip ay kumuha ako ng aking alak at ininom ito ng diretso. Nagsindi na rin ako ng isang sigarilyo at nag-excuse sa kanilang lahat. Umalis na ako at lumabas ng maingay na club. Tahimik akong tumayo at humithit ng sigarilyo. Napapikit ako habang humihinga at nagpapakawala ng mabigat na paghinga. Anong ginagawa mo dito? Napasinghap ako sa taong biglang sumulpot sa tabi ko. Kaya agad kong pinawi ang luhang sumungaw sa pisngi ko. What are you doing here? Balik na tanong ko dito. Akala ko ba hindi ka iinom? Kinuha niyang alak ko, tinapon sa basurahan, pati ang sigarilyo ko tinapon ito. Napakunot kilay ako. Ano bang problema mo? Pangit tignan sa isang babaeng naninigarilyo. So avoid it. Okay lang kasi hindi ko naman kailangan magpa-impress ng ibang tao para magustuhan ako.
at hindi ko kailangang kumilos para pasayahin ang mga taong nakapaligid sa akin. O baka hindi ko kailangang kumilos na parang isang prim and proper woman sa paningin mo ngayong gabi para pasayahin ka? Now get inside at baka magtaka pang fiancé mo at ang iba kung bakit ka sumunod sa akin dito. Kaya pala, hindi mo ako sinubukang pahangain dati. Sa unang pagkakataon nakilala kita, hindi siya nakikinig sa akin, I sighed. Oo, my direct answer. You want to know why? Tumaw ito ng bahagya. I crossed my arms at napatingin ako sa malayo. Ayoko kasing mapalapit sa mga tao. Ayoko magtiwala at higit sa lahat ayoko yung magiging malapit sa puso ko. Why? Dahil sa bandang huli, mawawala lang ang taong yun na parang bulang naglaho sa akin. Kaya pala umalis ka nang di nagpapaalam dati. I painfully smiled and faced him. Apektado ka pa rin talaga sa past natin, Hugo? No, sagot nito agad. Don't ever think I am dahil wala naman talaga akong pakialam. Mabuti na yung nawala ka kaysa akong umalis at makasakit sa damdamin mo noon. Yan na nga mapait akong umitin ng humarap dito. Nasaktan pa rin ako kahit ako yung nang iwan sa ating dalawa. Sumimangot siya at naguluhan sa mga sinabi ko. Pero dati yon, hindi na natin kailangang gunitain ang nakaraan. Yeah, you're right. Kasi nilolokot, ginagamit lang natin ang isa't isa dati. Ginawa at napagkasunduan din natin ang deal na magkaroon ng ilang benefits sa isa't isa. Sabi niya sa kanyang seryosong tono. See, nakatulong naman. Natapos mo yung pag-aaral bilang kapalit ng iyong katawan. Lumunak ako. Hindi niya talaga alam na tinatamaan at sinasaksak niya ang puso ko sa matatalas ng salita sa akin. Tumangutango ako ng bahagya dito kahit kumikirot ng puso ko. Nagsisisi ka ba na pinag-aral at pinagtapos mo ko nun? Tanong ko sa kanya. No, may bayad naman ang lahat. Ikaw, nagsisisi ka ba na nagamitan lang tayo noon? Patuloy akong nilalamon ng sakit. Siguro, oo, siguro hindi. Ngumiti ako ng sapilitan dito habang ang puso ko'y patuloy na nasasaktan sa mga palitan namin ng mga salita. Yes, kasi nasasaktan ako. No, kasi umahon ako. Wala naman palang problema sa nakaraan natin dahil bayad naman pala tayo sa isa't isa. So, will you forgive me then? Seryoso lang itong tumingin sa mga mata ko na nangingislap at pilit tinatago ang luha at pighati sa totoong nararamdaman ko. We should not bring back our saddest past, Hugo. I mean, the past. Kasi naglolokohan lang naman pala tayo, hindi ba? Malalim akong lumunok. Ang nakaraan ay nananatili sa nakaraan, hindi na natin may babalik pa. But maybe the caring and true feelings. Ngumiti ako ng bahagya dito para itago pa rin ang sakit. I mean, wala palang feelings ang lahat ng yun. Nag-iwas ako ng tingin dito dahil sa palagay ko hindi ko na kayang makipagtitigan pa sa kanya. Leave me now, Hugo. Pumasok ka na sa loob. Ibang nakikita ko sa lahat ng mga sinasabi mo, Adeline. Hindi na importante kung anong totoo at mali sa mga sinabi ko, Hugo. Past na kasi yon, kaya dapat kinakalimutan ng noon. Pagkatapos naming mag-usap ni Hugo ay pumasok na rin ako sa loob pagkaraan ng ilang minutong pagpasok nito. I immediately go to the bathroom. Nagtaka pa ako dahil pagkalabas ko ng cubicle ay nandoon si Jomaira. She looks impatient. I move and ignore her. Tahimik din ako nagugas ng mga kamay while her eyes are set on me. Kapag maruming isang bagay, kahit anong hugas at kuskus ang gagawin, mananatili pa rin itong madumi. Pagbasag nito sa katahimikan sa loob ng banyo, alam kong may pinupunto siya, pero nanatili akong tahimik at hindi ko ito pinapansin. Nagbibingi-bingihan ako hanggang sa nagpatuyo na ako ng mga kamay sa hand dryer. Kaya kapag marumi, dapat binabasura at tinatapon na kagad. Patuloy pa rin ito sa pagsasalitang mag-isa. Hindi ko pa rin to pinapansin. Pagkatapos kong ayusin ang sarili ko'y naghanda na ako sa aking paglabas ng banyo. Anong pinag-usapan niyo ng asawa ko? Napatigil ako ng pigilan niyang mga braso ko. Nagtaas ako ng kilay. Ako palang kinakausap mo? Sabi ko tinila kong braso ko dito. Hindi ka naman siguro boba para hindi makaramdam na ikaw ang kinakausap ko, right? May pang-insulto sa tinig nito. Of course, I'm not. Sagot ko dito nakataas ang kilay. Hindi ka rin naman siguro boba na hindi marunong makiramdam na ayoko makipag-usap sa'yo, alright? Binalik ko rin ditong insulto niya sa akin. Nakasimangot siya at nangangalit ang kanyang mga ngipin.
Pinigilan kong kamay niya bago pa lumapat ang kamay niya sa pisngi ko. Huwag kang bastos kung kinakausap kita, sabi ng galit na boses niya. Nag-smirk ako. Then huwag ka ring bastos makipag-usap sa akin kung gusto mo kausapin kita ng maayos. Pinilipit ko ng bahagyang kamay nito. Ouch! Ngumuwi ito. Sa susunod, sisiguraduhin mong lalapat ang palad mo sa pisngi ko or else mas didiinan ko pang pagpipilipit nito. I really want to push her on the floor. Mabutit may konsensya pa rin ako kahit papaano. Hinilot niya ang braso niya at masama niya akong tinitigan sa mga mata ko. Leave my husband alone! Tumikwas ang kilay ko dito. Ha? Your husband? Talaga, Jumaira? May papel ka na bang nagsasaad na asawa mo na siya? Sarkastikong tanong ko sa kanya. Nag-smirk din siya. Soon! Bibigyan pa kita ng kopya. Ilan bang gusto mo? Sure, I dare you. Panghahamon ko dito. Leave him alone. Gusto mo bang malaman kung bakit kami nag-uusap kanina? I cross my arms. Sabi niya lang naman kasi sa akin na hanggang ngayon mahal na mahal pa rin niya ako at hindi niya ako madaling kalimutan dahil mas matimbang pa rin ako kesa sayo. And let me add this, Jumaira. Magaling kasi ako sa kama kaya baliw na baliw pa rin siya sa akin at sa katawan ko. Mas lumawig ang ngiti ko. May gusto ka pa bang malaman? Itanong mo na hanggat nandito pa ako para sagutin ko yung mga tanong mo. How dare you? Hindi ko inaasahan na kaya niyang sampalin ang mukha ko. Agad ako nakaramdam ng pagkirot sa aking gilid ng labi. When I view myself in the mirror, nakita ko kagad ang namuong dugo sa dulo ng kaliwang labi ko. I grit my teeth and face her. How dare you, freak? Hindi rin ako nagpatalo at sinampal ko rin ito ng ubod lakas sa magkabilang pisngi niya at hinuli ko pa ang isang braso nito at pinilipit patalikod. Walang hiya kang babae ka, bitawan mo ako! Sa susunod na sampalin mo ulit ako, hindi lang ito matitikman mo, yung mukha mo, ingungudngud ko talaga yan dyan sa inodoro. You hear me? Ah, shit! Bitawan mo ako! Nakangiwit mariing saan nito sa akin. Ah, shit! Alam mo nananahimik lang naman sana ako. Pero ikaw wala kang ibang gustong gawin kung hindi ang hamunin ng pasensya ko. Let me tell you this, Jumaira Silva. Hindi na baling marumi. Hinahabol-habol naman niya. And to tell you again, guard your fiancé and don't let him move where I am. Pagsabihan mo rin na huwag masyadong lumapit-lapit sa akin. Baka kasi mahulog siya dahil sa nalingat ka lang. Pagkatapos ay nabitawan ko ng kanyang mga braso at tinula ko siya sa sahig. Pulang-pula ito sa galit nang tumayo-tumarap sa akin direksyon. May araw ka rin sa akin, Adeline, at yung pinagsasabi mo ngayon, patutunayan ko sa iyong mali ka. Because Hugo is mine and he can't afford to lose me now dahil mahal niya ako at magpapakasal na kami. Galit niyang saad. Then, sige, hihintayin kong araw na sinasabi mo. Sabi ko dito bago pinihit ang seradura sa banyo. You better follow me now. Baka kasi malingat ulit sa ex sa mga mata mo't lapitan niya ulit ako. Tumawa ako bago ako lumabas ng banyo. Bago ako bumalik sa grupo, pinahid ko na munang kaunting dugong namuo sa gilid ng aking labi. Ang buwisit na babaeng yun. Akala siguro niya hindi ko siya papatulan. Kung kay Hugo, nagpapakumbaba ako at nagpapakasakit. Pero sa kanya, never. Hey Adeline, saan ka ba nagsusuot bigla ka na lang nawala kanina? Agad kong tinago ang tissue na may bahid na dugo sa aking likuran saka ko nilingon na nagsasalita na walang iba kung hindi si Maris. Nagpahangin lang kasi ako sa labas at galing ako sa loob ng CR. Sagot ko dito ng bahagya. Ah, kaya pala nandito ka. Anyway, kumulat biglang noon ito at pinakatitigan ng labi ko. Bakit dumudugo yung gilid ng labi mo? Wala to Maris. Yumuko ako at kumuha ng panibagong tissue sa bag at pinahid ulit yon. Come, gamutin natin yan sa office ni Edwin. Edwin is the owner of this club and her boyfriend. Huwag na Maris, I'm okay and look, ang lit-lit lang nito para pagkabalahan nating gamutin. Sabi ko dito nakangiti. Talaga bang okay ka lang? Tumango ako. Sino bang nakaaway mo? Maris asked me. Then pareho pa kaming napalingon sa pagbukas ng pinto ng CR at lumabas si Jumaira madilim pa rin ang pagmumukha. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng to. Ni walang marka ng palad ko doon. Galit na nakatingin sa akin si Jumaira. Bago niya ibuka ang kanyang bibig at magsalita, inunahan ko na magsalita. Yep, I'm really okay. At wala akong nakaaway. Nakagat ko lang ang labi ko kanina. Then I managed to smile. Okay, sabi mo eh.
Dali balik na tayo sa grupo, sabi nito sa akin pagkadaan ni Jumaira sa direksyon namin. Pero ramdam ko hindi ito sangayon sa paliwanag ko. Maris, pwede bang mauna na muna ako sa inyong lahat? Malayo pa kasi yung ibabiyahe ko at gusto ko na magpahinga. Maris faces me and sighs. Okay, kung yan ang gusto mo. Come at magpaalam ka na lang sa iba nating kasama. Pati kay Sir Hugo. I shake my head. Naku, wag na Maris. Ipaalam mo na lang ako sa kanilang lahat kapag napansin nilang nawawala ako. Seryoso kong tinitigan ni Maris sa mga mata ko. Adeline, kung hindi mo mamasamain, may itatanong lang sana ako sa'yo. Ha? Ano yun? Kinabahan akong bigla sa pagkaseryoso ng boses at mukha nito. Tinitigan niya ako ng matagal sa kangumiti ng bahagya. Never mind Adeline, baka may mali lang sa iniisip ko. Ayoko rin makiusyoso sa nangyayari sa paligid. Just don't mind me, sabi nito. Come at ihatid na kita sa kotse mo. Nakakaramdam ako ng ginhawa nang hindi na siya nagtatanong pa dahil alam na alam ko nakakahalata na rin ito ng tulad ni Rosenda. Lalo na nang sundan ako ni Hugo kanina sa labas ng club. Sure, tipid kong sagot sa kanya ako sinabayan ng hakbang patungo sa parking area. Kaya mo pa bang mag-drive? She asked me. Tumango ako dito. Oo naman, why? Baka kasi nahihilo ka na. Pwede namang umangkas ka na lang sa amin. Don't bother Maris. Kaya ko sarili ko at kaya ko pang magmaneho ng sasakyan. Okay, just slow down your speed Adeline. Sure, thank you, sabi ko habang papasok ako sa kotse ko. Bye, happy birthday again and thanks for inviting me here. Ngumiti ito sa akin. Basta ikaw, welcome ka palagi. Thank you rin sa pagdalo and bye Adeline. She waved her hand. Kumaway din ako dito sa kakusinarang pintuan ng kotse ko at umalis. Pagkapasok ko ng bahay ay agad akong nagtungo sa silid ko tumiga sa kama. Pipikit na sana ako nang bigla naman tumunog ang cellphone ko sa bag. Hello? Where are you? Napamulat ako ng mata na marinig kong aroganteng boses ni Hugo. Nakauwi na ako, bakit? Bakit hindi ka nagpaalam kung uuwi ka na pala? I think it's not necessary Hugo. Hindi ka naman dito uuwi diba? Sagot ko dito. May kailangan ka ba kaya napatawag ka o baka na mismo lang nainsultuhin ulit ako kaya napatawag ka ngayon? Mapait kong pahayag sa kanya. I'm on my way home Adeline. Now you go to my room and pack my things in my traveling bag. Utos nito. Kumunot ang noko at biglang kumirot ang puso ko. Ako pa talaga ha? Ako pa talaga? For how many days? Tanong ko dito kahit sana ayoko siyang umalis dahil sa magsaselebrate rin sana ako ng 25th birthday ko sa Friday at gusto ko nandito siya. Tuesday pang uwi ko. I feel a relief. Yes, nandito siya sa birthday ko. I can celebrate my day with him. Bigla ko nabuhayan ng dugo. I'll promise to confess everything to him. Lahat na nangyari sa akin sa loob ng 4 na taon. Simula nang umalis ako nang walang paalam sa pudar niya. Adeline? Napakislot ang puso ko nang tawagin niyang pangalan ko. Sure, yun lang ba? Yes. Okay, ingat ka. Then I end our conversation. Naghubad agad ako tumungo sa closet ko. When I open my cabinet, ang manipis at sexing lingerie agad ang nahagip ng mga mata ko. How about, pabaunan ko siya ng isang mainit na pagniniig namin ngayong gabi. And what if he'll stay kaysa sumama sa fiancé niya sa Australia? Why not try my luck? Inabot kong kulay abong lingerie na nakahanger. I immediately wear it. Humarap ako sa malaking salamin at tinitigan ang kabuuan ko. I also put the short and silky robe at pinasunod ng wala sa ayos ang waving buhok ko. There, I look more seductive in the mirror. Kumilos na ako't pumasok sa loob ng kabilang silid. Nag-form ng O-shape ang bibig ko nang nasa loob na ako ng kwarto niya. Ilang linggo't mahigit pa ako sa bahay nitong ngunit hindi ko pa rin napasok at nakita ang kabuuan ng silid niya. Ngayon pa lang, namamanghang nilibot ko mga mata ko sa loob ng kwarto ni Hugo. The whole interior fixed well. Malamig din sa matang kulay abong pintura ng buong silid nito. Pati ang mga mamahaling kagamitan at kortina ay may halong kulay abo din. Sa tingin ko, mas maayos ang silid nito kaysa sa itsura ng loob ng silid ko. Before I forgot the reason why I am here, kumilos na agad ako tinawid ang patungo sa wardrobe nito. Binuksan kong cabinet niya at namili ako ng mga damit na dadalhin nito. I decide the brand, style and color that I want for him. 3 na damit.
pants, sando, boxer, face towel, handkerchief, and brief. I also had a polo and slacks. Nakialam na rin ako sa banyo niya para kumuha ng bagong toothbrush and toothpaste. Nilapag kong lahat na napili ko sa sofa at pinuksan ng may kalakihang itim na traveling bag niya. Tunupi ko lahat ng yun at saka inarrange siya mga yun na maayos sa loob. I enjoy what I'm doing, kaya parang ang bilis ko lang nagawa ang mga impake ng mga damit niya. Maybe I just remembered something about our past. Ganitong-ganito rin kasi noon, when Hugo has his out of the town or country business trip. Ako talagang tagapak ng mga dadalhin niyang mga kagamitan. Naalala ko pa noon, I'm packing his things while he remains standing at nakatitig lang ito sa ginagawa ko. Tinuturuan ko pa ito kung paano tamang pag-empake. Hindi ako nagpapatulong sa kanya dahil gusto kong ako lang ang kumikilos. Then after I've packed these things, ay maglalambing na kagad siya sa akin hanggang sa ibubulong na niya sa akin ang gusto nitong pabaon ko para sa kanyang pag-alis. In short, we end up making love till dawn. Till we're both tired and satisfied. A penny for your thoughts? Napasinghap ako. Ha? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko na marinig kong aroganteng boses na yon. Nagangat-agad ako ng tingin sa aking harapan. Doon ko nakita ang lalaking lagi sumasagis sa isip ko. Gwapong nakasandal sa pader, habang nakatitig sa akin habang nasa bulsa ang kamay. Kanina ka pa ba? Masuyong tanong ko dito. Hindi masyado. Diretsong sagot nito. I gulp. Tapos na pala ako. Tapos, sinarado ko na yung traveling bag niya. Naimpake ko na yung mga gamit na good for 4 days. Pero pinasobrahan ko ng ilang piraso para hindi ka kulangin ng damit sa pupuntahan mo. Nagangat ulit ako ng tingin dito. Nahuli ko na nakatitig sa mapuputing balikat ko't dibdib. Tumayo ako sa harapan nito at inayos ang nalis na strap ng nighties ko sa balikat. You want me to go out now? I mean, may utos ka pa ba sa akin? Nagtagpong mga mata naming dalawa. Mapungi ko tong tinitigan. Hindi mo ba alam kung ano yung binubuhay mo ngayon sa akin? I sexily smeared. Then I moved to his direction. Is it your bloodstream or is it down there, ha? Ginuso ko pang sa ilalim ng puso nito. Gusto mo bang manatili ako dito sa kwarto mo ng ilang sandali? Kung sasabihin kong oo, mananatili ka ba? Kung sasabihin kong oo, hahayaan mo ba ako manatili dito? Sabi ko dito habang inaalis isa-isa ang nakabotones nitong gray long sleeve at necktie. Napangiti ako na makita kong gumagalaw ang Adam's apple niya. Tulad ng dati, Hugo, pwede kitang pabaunan ng magandang alaala bago ka umalis para sa out of town / country business trip mo. I teased him with my sexy voice and with my gleaming eyes. Bago kayo umalis ni Jomaira, nangunot ang noon nito sa akin at napasinghap na lang ako nang maramdaman ko ang pagsapo ng kamay nito sa balakang at hita ko. Forget about that woman, Adeline. Sabi nito habang tinataas ang mainit na kamay sa braso patungong pisngi ko. Tulad ng dati, pabaunan mo ako ng alaala mo. Let me satisfy you tonight, Adeline. Biglang kumislat ang puso ko't ngumiti ako dito. Sure, your highness. I reply. Hinubad ko na natuluyan ang long sleeve nito at sinunod ko na kagad ang sinturon, slacks at ang panghuling saplot nito. Then I also let him undress my nightgown and underwear. Pinatay muna nitong ilaw at ang tanging mapusyaw na ilaw lang sa lampshade ang natira. Agad kong kinuyumos nito ng magaang halik sa labi. Tinulak niya ako gamit ang katawan niya hanggang sa bumagsak kaming dalawa sa mainit malapad niyang kama. Napasinghap pa ako kagad niya akong pinaibabawan sa kanyang katawan. Go on and eat me now. Wala ko sinayang nila sandali agad kung pinaglandas ang labit dila ko sa kanyang dibdib hanggang sa puson. Papaligayahin kita para hindi mo makalimutan. Kahit pa nasa tabi mo si Jomaira at kahit pa magkasama kayo ng ilang araw. I'll make sure ako pa rin ang mas magaling sa kama kaysa sa kanya. Napasinghap ako na ito naman ang pumisisyon sa akin. Ang bala ko, ako magtatrabaho at pabaunan nito na mainit sa pagninig namin. Ngunit ngayon siya pang halos nagtatrabaho sa aming dalawa. Halos lahat ng posisyon na gagawa namin ginawa naming dalawa hanggang sa patumbahin ng mga pagal naming mga katawan. Pareho kaming hapong-hapo na nahiga sa kama nito. I'm not moving because I'm too tired. He's also not moving dahil siyang mas pagod sa aming dalawa. That was great, Adeline. That was great. His husky voice almost whispering. Pinilit kong gumalaw kahit napagod ako. I faced him. I'm glad you're satisfied. Ayaw mo kasi ako magtrabaho. Sabi ko dito sa mahinat paos na tono.
Lalabas na ako. Magpahinga ka na para bukas sa flight ni Jumaira. Jealousy kills me again. Nawalang biglang sigla ko sa mga mata ko. Bahagi ako nag-iwas dito ng tingin at bahagi ako na ring binangon ng pagal ko na ring katawan. Pero napatigil ako sa paggalaw ng pigilan niyang braso ko at dinantay pa nitong isang binti nito sa dalawang binti ko. Stay. Ha? Napatingin ulit ako dito. I said stay. Seryoso nitong sabi sa akin, saka ako hinila pahigat paharap sa mukha niya. Hugo, my heart starts panting. Umangat ang pala nito at hinaplos ang gilid ng labi kong namamagana sa ngayon dahil sa malit na sugat. Nabanggit ni Maris na dumudugong labi mo. Sino gumawa nito? Muli sobrang bilis ang tibok ng puso ko. Sino? Napalunok ako habang nakatingin sa kanya. Kung sasabihin ko ba, may pakialam ka? Just answer me. Who did this? Is it necessary, ha? I asked him. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na si Jumaira ang may gawa sa akin ito? Kumulit ang noon niya. Hindi niya ako sinagot, kaya nasaktan ang puso ko. You really love her, ha, Hugo? Sumimangot lang ulit siya. Walang kwentang tanong. I'm sorry, hindi pala ako pwedeng magtanong ng kahit ano sa'yo. Tapos medyo may nabuo akong ngiti sa mukha ko. Magpahinga ka na, lalabas na ako. I move again. Hindi ko pala kasi kayang marinig ang sagot niyang oo because it's slowly killing my own heart. Silly, ako talagang dahilan ng sakit ng puso ko. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na manatili ka, Adeline? Pagod na kasi ako, Hugo. Gusto ko na magpahinga. Then take a rest if you want. Just stay here. Beside me, tonight. Matuloy kaya ang pag-alis ng bansa ni Jumaira at ni Hugo. Sa araw ng kaarawan ni Adeline, magawa na kayang ipagtapat ni Adeline ang nangyari sa kanya nung araw na iwan niya si Hugo. Wala na nga kayang planong magpaimbestiga si Hugo sa nangyari kay Adeline taon ng nakakaraan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.